Okay. Hello, mic test. Ilan tayo? 24. Tama. Na-receive nyo yung ano? Na-receive nyo na yung last lecture? Okay, pasok tayo ngayon sa ating drive. I-mount muna natin ulit yung ating drive, no? Mount C. Where is the mount? Mount C, C colon, backslash, dbase. Tapos, drive C, and then dbase. Okay. Okay. So, meron tayong ilan ng database natin? 1, 2, 3. Hindi kasaling sched.dbf, no? Hindi natin ginagamit yun. Tsaka yung act.sch.dbf. So, paano magbura ng file? Kunyari gusto kong burahin tong sched.dbf. So, ang command lang dyan is delete file. So, yung pangalan ng file. Itong sched.dbf. sched.dbf. Kasama yung extension. No? Ganyan lang kabilis mag-delete ng file. Enter. File has been deleted. Directory. Wala na siya. No? Clear screen directory. So, wala na siya. So, basically, tatlo yung database natin. Enroll, list, tsaka SPRO. Ilan yung PRG natin? 1, 2, 3, 4, no? Yung NPRO is para sa bagong profile ng student. S-enroll is enrollment ng student. S-lipat is yung change schedule. At yung stud list is, ano laman ng stud list? Yung naka-enroll, ay mali. Yung stud list is para sa display ng enrolled student per section. Okay? So, doon tayo nag-stop. So, try nating silipin yung program, no? Modicom stud list. Ito lang yung laman niya. Ito lang actual encoding niya. Napaka-iksi. No? Ilang line lang yan. Yes, after ng buong lecture, kasi meron pang ibang PRG, no? Meron pa ibang PRG tayong gagawin. Pag nakumpleto na to, padadala ko sa inyo yung Google Drive kung saan nyo kukunin. Para meron kayong additional, tawag doon, resources. So, ito siya. No? So, try nating i-run ang ating program, yung stud list. Control W, do stud list. So, may question pa ba tayo rito? So, let's say ACT1, let's say ACT2, 1. Enter. Ba't walang lumabas? Supposed to be lalabas dyan yung 2-1. No? Silipin natin yung ating database. Anong particular database yon? List, enroll, o SPRO? Yung enroll, no? Use, enroll. Browse. Meron, no? May naka-enroll sa 2-1. Si Rosales. Sa 2-1, naka-enroll si Rosales. Ang problem, bakit nung niran ko, ilagay ko ACT21, enter, walang lumabas. Pero, niran ko ulit, ginawa kong capital letter yung ACT21, may lumabas. Tama? Tama. So, dapat naka-capital. No? Dapat ba naka-capital letter? Yes. Kaso, sa user,
Sa user, kung titignan natin yung view ng user, tayo, programmer kayo, alam nyo, dapat nakakapital. Pero pag pinagamit nyo yan sa user, yung, yung small letter na ACT21 at capital letter na ACT21, pareho hindi. Sa user's view. Sa user's view, kung ikaw yung gagamit, pareho. Pareho siya, no? Walang pinagkaiba yon. Paano kung hindi niya alam na kailangan pala naka-capital letter? O kaya sira yung ano niya, yung ship niya, hindi niya ma-capital letter. O kaya wala yung caps niya, yung caps lock, hindi niya ma-capital letter. So hindi niya na makikita yung ano, ACT21. Kasi ang acceptable value lang is capital letter. Tama? Tama, no? So may flaw sa program natin. Dapat, miski small letter yan, gagawin niyang acceptable value pa rin. Miski na small letter siya, dapat acceptable value pa rin siya. So, edit natin, no? Modicom, stud list. So, saan ini-edit yun? What do you think? Dito yan, sa part na ito. Yung locate, no? Hindi siya nag-display kasi yung laman ng section is in capital letter, pero yung laman ng VSEC is in small letter. Kung titignan niyo yung ano, yung enroll, ang laman ng section ay naka-capital letter. Kaya nung tinignan natin, niran natin yung program, ang laman ng section is in capital letter. Pero nag-entry tayo, saan part tayo nag-entry? Saan part tayo nag-entry? Dito, no? Nag-entry tayo ng section, ginawa natin, small letter. So, naging hindi acceptable value. Meaning, pagdating sa locate, hindi niya nakita. Kasi yung section is in capital letter, VSEC is in small letter. So, kaya wala siyang dinisplay. So, paano gagawin natin? What do you think? So, para maging acceptable value yung small letter at saka capital letter, dapat pag nilocate mo siya, kinumpare mo siya sa content ng section, dapat yung VSEC, ika-capital letter natin, no? So, ang ginagawa dyan, nag insert siya ng another instruction, upper, tapos VSEC. So, anong command anong function ng upper VSEC? Ang function ng upper VSEC is to convert yung laman ng VSEC kapag naka-small letter siya into capital letter. Kung naka-capital letter naman siya, wala siyang gagawin. Default value. No? Magiging capital letter yon. Matic yon, no? Pag nilagyan mo ng upper dyan. Ngayon, dito may problema ka rin. Sa dual section is B section. Kasi capital letter yung section, pero yung B-sec mo hindi, no? So, lalagyan mo rin ng upper dyan. So, lalagyan din natin ng upper. Okay? Teka lang ha, hindi ako naka-insert eh. Yan. So, lalagyan natin ng upper, B-sec, upper B-sec. Ibig sabihin, kung small letter yung laman ng B-sec, yung laman na hindi yung variable na VSEC itself, yung content, no? Gagawin niyang capital letter. So, let's try. Control W, do, stud list. Tanggalin ko yung caps lock ko. Naka-caps lock ako, nakikita niyo. So, tanggalin ko yung caps lock ko. So, talagay ko ACT 21. So, dapat acceptable value to. No? Nung naglagay tayo ng insertion ng upper. Okay? Anong room ka, Sorima? So, pag in-enter ko yan, supposed to be ilalabas siya si Mr. Rosales. Ayun. Okay na? So, yun lang yung ano nun, solusyon dun, no? So, nakita mo, andyan na si Mr. Rosales. So, let's try again. Baka sa 2-1 lang gumagana. Try tayo ng iba, no? ACT 24. Enter. Oh,
tatlong naka-enroll sa 2-4. So, try natin ang iba pa. Run again. ACT 22. Walang laman ng 22. Wala bang laman ng 22? Mag-browse nga tayo. So, walang laman ng 22, no? 2-3 lang. 2-1, 2-3, tsaka 2-4. So, try natin si 2-3. ACT 2-3. Ayun, dalawa. Okay? Question? Any question? Ano pang error ang nakikita niyo? Ano pang possible logical error meron? So, palabasin lahat-lahat magkakasama na. Yes, no? Ah, pwede natin gawin 'yon. So, try nating i-modify yung program. Gagawin natin, lalagyan natin siya ng ng option dito. Please enter section. Okay? No, lalagyan natin ng option. Kung gusto niyang i-display lahat or yung specific section lang. Pag sumagot siyang yes, so babaguhin na natin to. Display all, lagay natin dyan. Pag nag-yes, i-display niya lahat. Pag nag-no, hihingi siya ng section. So, no? Kung ano lang yung section na ilagay niya, yun lang yung lalabas. So, ganun mangyayari. Yung bang ibig mong gawin, Mr. Sino yun? Goma? So, baguhin natin yung flow, no? So, yung flow ng ating program, dalawang question siya, no? Yung unang tanong, kung gusto niya i-display lahat. Pag nag-yes siya doon, di-display niya lahat. Pag nag-no, another question. Ang question is please enter section. Pag nag-yes siya doon, hihingi isang section, i-display yung section. Okay? Okay. So, modify natin. Modicom stud list. Ay, sorry, no? Wala akong com. Typo error. No. Modicom stud list. Yung iba, nakita niyo yung concept? Nasundan niyo yung concept, yung iba dyan? Okay. So, ang gawin ko, i-move ko muna to. Hindi ko siya lalagay sa line, sa column 3. Banda dun sa dulo. Let's say, mga 45. Try muna natin. Ayan, sakto. Galing ko, no? Okay. So, sakto siya, no? So, iyan yung pangalawang ACT 21. So, gumagana pa. Okay. So, next. So, bago ko gawin yung please enter section, may mangyayari sa taas dapat. Dito. Dito, may mangyayari dito. Meron pa siyang isang question bago ako pupunta rito sa part na ito. Na? Tama. Tama. Okay. So, paano gagawin natin? Lagay muna natin yung label. So, nasaan ito? 4:45. So, gagawin ko, this is 4:5. Say. Say. Ano magandang tanong? Display all. Ganyan lang. Display all. Ayan, no? Display all, pwede na yan, no? So, bibigyan nyo siya ng option kung ano yung selection niya. Y, N, close. Tapos, question mark. Yan. Kulang ako ng ganun. Display all. Gusto nyo Tagalogin yun. Yan. Pakita ba lahat? Oo, hindi. Pwede nyo Tagalogin yan. Gusto nyo Tagalog? Display all. O, sige, para ma-experience yung Tagalog.
So, ang unang tanong, lahat ba, lahat ba paano Tagalog ng display? Lahat ba ililista? Mali. Lahat ba ipapakita? Yan. Yan yung unang question. Oo or hindi. Yan. Okay? O lang tsaka H. So, this is a question, prompt question. So, pwede nating dire-diretso. No? So, at row colon, say string, tapos sa dulo magiget tayo. Giget tayo ng any variable para paglagyan natin ng ng response doon sa lahat ba ay ipapakita. So, anong variable pwede natin gamitin? Sabihin natin variable goma, no? So, nakaisip nito yung problema na to eh. So, siyempre, ginamit kasi variable goma, kailangan ko i-declare siya. Okay? So, di-declare ko banda rito sa taas. Goma is equal to space kasi ang laman niya ay it's either O tsaka H, no? Pero acceptable length ng entry niya ay isa lang. Kaya gamma is equal to space 1. Bakit 1 lang? Kasi kung hindi O, H. So, na-declare ko na magre-read na ako. So, try natin kung gagana ha. Kung gagana na tong line na to ha, hindi pa natin kinokontrol yung flow. Control W. Pag niran ko ang unang tanong, lahat ba'y papakita? Pag kunyari o ako, hindi sa hihingi nito dapat pag nag-O ako. No? Pero pag nag-H ako, hihingi siya nito. Ito. Pag nag-O, hindi siya hingi nito. Pag nag-H ako, hihingi nito. Okay? Nag-gets? Lagyan tayong value, let's say, 2, 1. Okay. Bakit huling lumalabas yung line ko rito? Itong line na to. So, ayusin natin din yan. Pagandahin natin. Bakit huling lumalabas yung line? Saan ko ba nilagay yung line? Ito. No? 5, 2, 2, 5, 78. Gawin ko dyan, lipat ko rito. Dito ko siya ililipat. Yan. Yan. At 5, ano yan? At 5, 2, at 5, 2, yan. 2, 5, 78. Yan. Para nandun na yung line. Let's try. Yan, may line na agad. No? Lahat ba'y papakita? Pag nag-H ako, hihingi siya. So, tama, humingi. No? Pero, pag niran ko ulit, at nag-letter O ako rito, hindi na siya dapat hihingi. I-display niya na diretso. Okay? So, paano natin ko-controlin yun? So, okay na yung prompt natin. Ito yun, no? Yung kapag nag-O, ihingi pa ba siya ng hindi na. Mga kapatid, kapag nag-O, hello, mic test. Kapag letter O ang pinrest niya, hihingi pa ba ng section o hindi na? Hindi na. So, dito natin ilalagay sa portion na to, no? So, dito natin ilalagay. So, if upper, goma, ibig sabihin, kung yung laman ng goma, gagawin kong capital letter, no? Is equal to capital letter O. Yan. So, ibig sabihin, i-display mo lahat. Tama. So, andito yon. Ang laman nitong part na to, is display lahat. Okay. Else, ibig sabihin, pag nag-else ka, dito may lalagay yung else. Dahil, hindi O, ang laman ng goma. Anong laman ng goma? H. So, gagawin niya to, hihingi siya, no? So, if else. So, asan yung end if mo? Saan mo ilalagay yung end if mo?
Dito mo ilalagay sa dulo. Dito. Kumontra ba siya dito sa endo? Hindi. Kasi itong endo na to, ito yan, do while. So, kung babalikan natin yung lecture natin sa looping, nakapaloob yung endo, yung do while endo mo sa loob ng if. No? Anong part ng if? Dun sa else part ng if. So kapag false yung condition, meaning ang laman ni Goma ay letter H, gagawin niya yung else. Ito yun. Lahat siyang gagawin niya. Pero kung ang laman ni Goma ay O, ito gagawin niya. Ang question, paano niya gagawin yan? Okay? So, paano niya i-display lahat? Simple lang yan. No? Dito sa part na to, ito, wala ka nang locate kasi di-display mo lahat eh. So, kukunin ko lang yung raw at saka yung do while, so on and so forth hanggang endo. Ito ang kukunin ko. No? Magmula dito sa R, hindi ko na kukunin yung locate kasi hindi mo ako maglo-locate ng section. Mula rito hanggang dito sa endo. So, lalagay, kukunin ko yung copy niyan doon. Kokopyahin ko yan. So, kopyahin natin. Ha? R is equal to 6. Tandaan nyo ba? Teka lang. Kokopyahin ko para may type ko ng dire-diretso. No? Yan. So, yung part na yan is dapat nandito yan. Wala na yung locate. So, magdi-declare ako ng raw is equal to 6. Initial value ng R is equal to 6. And then may do while pa ba? Do while upper section, do while section is equal to upper section. Kailangan pa ba natin yon? Ito, kailangan pa ba natin to? Ito, hindi natin kailangan to, no? Kasi ito, kinokontrol natin yung display ng ano, ng enrollees based doon sa section. So, hindi natin kailangan mag-control kasi wala tayong filter ng section. So, paano yan? So, paano gagawin ko dyan? Gagawin ko dyan is, siyempre, i-open ko na yung database, no? Use enroll. Andyan yung database. Magdi-declare ako ng R. And then do while. Do while. Do while ano? Not EOF. So, ano ibig sabihin nito? Do while not end of file. Okay? So, habang hindi niya pa nare-reach yung end of file, ang gagawin niya at row 6, which is yung R, colon 10, i-display niya yung mismong laman ng student number at the same row 6, which is yung R, colon 26, i-display niya yung mismong laman ng name, field name. And then, i-skip ko yung pointer, record pointer. Tama. I-increment ko yung row, R is equal to R plus 1, para pagbalik ko dito sa do while na to, yung row ko doon will become 7, hindi yung original na 6. Kaya meron akong R is equal to R plus 1, tapos endo. Okay na. So, tong endo na to, para to dito sa do while na ito. Do while not end of file. Okay? Ibig sabihin nun, anong command tong do while not end of file? Do while not end of file is, kapag save muna natin, browse tayo. So, initially, nandito yung pointer mo. Hindi siya end of file. Pag nag-skip ako, bababa yun.
So, hindi pa siya end of file. Pag reach ko, bababa pa ulit. Hanggang ma-reach ko ito. Pag nag-skip ulit ako, wala na siyang bababaan, no? So, ibig sabihin nun, yun yung pinaka-end of file mo. So, ibig sabihin, from here to here, isa. Mula dito hanggang dito, i-display niya yung laman hanggang di siya nakakarating doon sa dulong-dulo ng record. Pag na-reach siya na yung last record, yun na yung end of file. Yung susunod na record, doon sa after ng last record, is the end of file. So, i-stop na siya ng display. Okay? So, as per our example, meron 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5. 6 pala, no? 6 na enrollees. Dapat ma-display niya lahat yan. Okay? So, balikan natin yung stud list. Review natin. Pag nag-oo, open ko yung database. Mag-initialize ako ng R for our row. At gagawin niya ito, i-execute niya ito as long as na yung pointer mo is hindi pa nare-reach yung end of file. Pag na-reach na yung end of file, tsaka lang mag-e-endo. Pag nag-endo, saan siya? Anong next line niya? Kung mag-endo yan, let's say na-reach yung endo, gagawin niya ba yung else? Hindi. Kasi, etong part na to is para sa true condition ng if upper goma. So, pag na-reach na yung endo, at na-encounter niya yung else, ang gagawin ni program, no, mag-exit siya. Saan? Dito sa ilalim ng end if. Okay? So, try. Try natin. Console W do stud list. Unahin muna natin yung H. Pag nag-press ako ng H, ayun, tama, nagtanong. ACT22. Ayun, walang din-display. Bakit? Walang naka-enroll sa 22. Meron ba? Browse. Wala, no? So, tama siya. Walang naka-enroll sa 22. So, let's try again. Lahat ba'y papakita? Hindi. Okay? Si ACT24 lang ang gusto ko makita. So, meron ako tatlo. Tatlo silang naka-enroll sa ACT24. Run ulit natin yung program. Do stud list. Lahat ba'y papakita? Oo. So, pag nag-oo ko dyan, madi-display dapat dito lahat. Letter O. Ayun. Na-display lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama? Question? Kaso walang section. Tama? Walang section eh. Dapat may section dito para mas magandang tignan, no? So, i-browse natin. I-display din natin yung section. Okay? So, buksan ulit natin yung code natin. Modicom, stud list. Tapos, dito, dalawa lang kasi pinadisplay natin, no? Student number tsaka name. So, dadagdagan ko yan. At row, the same row, saan column tayo? Let's say 30, 26, hindi pwede, 30, plus 15, 40. Okay? 40, say, section. Okay, yung laman ng section. So, Control W, do. Do stud list. Di-display ba lahat? Oo. Ayun. Dumikit, masyadong malapit yung aking distansya, no? Ng name at saka ng section. So, simple lang problema yan, no? Gagawin nyo lang dyan, taasan nyo to. Dumidikit ka, sige, doon ka sa 60. So, let's try. Oo. O, ayun na. No? So, si Rosales sa 2-1, 2-4, 2-3, 2-4, 2-4, 2-3. Bakit hindi sunod-sunod? Ang pangit. Tama? Hindi sunod-sunod, di ba? Dapat magkakasunod para mas magandang tignan. Yan kasi yung actual arrangement. Pagdating sa database, no? Yung actual yan. Pero pwede natin kontrolin yung display.
Sa Modicom, ang gagawin ko lang dyan, ito siya, di ba? Do while not end of file. Ang gagawin ko lang dyan, pag binuksan ko si enroll, no? Mag-i-implement ako ng index. Alam niyo, ibig sabihin nito, nagamit na natin to. So, index on, ano yung gusto niyong sunod-sunurin? Section, o di index on section to G. Na? Index on section to G. So, ganun lang kasimple. Pag nag-index kayo, dapat meron yung set safety off para hindi siya nagtatanong. So, again, ang ginagawa ng index is nag-create siya ng parang table of content, no? Tapos yun yung i-display niya. So, pag niran ulit natin, do stud list, enter, oo, display lahat, ayun na. So, 21, 2323, 24, 24, 24. Okay? So, ulitin natin, gusto ko lang 23. So, do stud list, hindi. Okay? Tapos, ACT23 lang titignan ko. Ayun, dalawa lang sila, no? Hindi na natin kailangan i-display dito sa side sa part na to yung section kasi andun na yung section sa taas eh. So ang difference ng oo tsaka hindi pag sinabing oo, pati section di-display mo kasi sama-sama sila. Pero pag sinabi mong hindi, H, hingi ka ng section. So ACT24, so madi-display. Ibig sabihin, itong tatlong to, ito lang yung taga ACT24. Okay? So, solve. Question. Nag-gets mo, Mr. Goma? Hmm. So, ano pa next na nakikita nyo pwedeng gawin? Ha? Anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Saan? Hindi pwede yun, no? Kasi yung system natin is dinidisplay niya lang lahat ng laman ng bawat section or lahat ng naka-enroll sa lahat ng section. Dalawa lang yung option. Okay? Lahat ng laman ng bawat section at lahat ng laman nung naka-enroll ngayon. So, ano pa gusto niyo idagdag? O ano na pa nakikita niyong problem? Wala na? Ah, wala na? Paano kung dumami? Pakita ko sa inyo yung dumami, yung may next page. Para baka ma-encounter niyo yun eh. No? After nun, another program na tayo. So, paano kung dumami? So, tignan mo natin enrollment natin kung ilan na ang laman. 6 lang, di ba? 6 lang yung laman ng enrollment natin. Eh. Ilan yung student natin? Use NPRO. Ay, sorry. Ano pangalan nun? Use SPRO. Andito yung student natin. Eh. Ilan ang laman nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin natin mga 15 ito. No? So, paano ko dadagdagan to? Paano ko to dadagdagan? So, i-edit muna natin yung para hindi sila magkapareho. 23, 24, 3, 24. So, yan. So, walang parehong entry, di ba? Okay. So, paano ko to dadagdagan? Yes. Mr. Goma. Oh. Mm-mm.
Oh. Oh, doon sa haba. So, dagdagan natin yung enrollees natin, no? Walo lang 'to eh. So, mga siguro 20, yan. Dagdag tayo ng enroll. Paano tayo magpapa tawag doon? Anong program natin para makapag-register ng bata? NPRO, no? So, i-run natin yung NPRO. So, 8 na yung student natin, di ba? So, do NPRO. Yan, student number, sabihin na lang natin 1, 2, 3. Yun. So, last name. Lagay natin si Senon. Senon. Ganyan na lang, no? Wag na muna natin kumpletuhin to. ACT. Ayan. Add another. Yes. 1, 2, 4. So, ilagay natin si Jangbi. No? So, ganyan na lang. Add another. Yes. 1, 2, 5. Lagay natin si Clarence. Si Holgado. Ilan na tayo? Ilan na? Yes. 1, 2, 6. Lagay natin Garci. No? Yes. 1, 2, 7. Lagay natin sino pa ba nandito? Hindi ko na makita yung iba, nakatago. Si Valdivicio. Lagay pa tayo, 128. Student number 128. Sino naman? Sino bang nandyan? Kabalisa, no? Kabalisa. Ay, bakit nandyan ako? Dito ako. Kabalisa. Wala. Dito tayo, no? Kabalisa. Okay lang, sample data lang naman yan eh. Yes. 1 to 9. Affected ka, viso na. Lagyan natin si Are. Si Are. Are. Garcia. Ay, yes. 130. So, nagdagdag tayo ng 10 plus yung 8, 18 na, no? 130. Lagay natin sino pa ba? Dagami. 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 At another, 131 plus 8. So, ilan na yon? 11 plus 8, 19. No? So, lagay natin Advincula. O si Lampa. Sige, si Lampa muna. Add another, yes, 132. Advincula. Advincula. Add another, no. Okay. So, ilan na to? Meron tayong 18. Pwede na yan, kakasya na yan. Ngayon, papa-enrollin natin lahat yan. No? So, anong pangalan ng enrollment natin? dir *prg s-enroll. Okay? So, do s-enroll. Student number 123. Yun. Section, ACT, kahit ano na, no? 22. Enroll another, yes. Student number 124. Yun. ACT 21. Alagyan natin 22. Yan, 22. Yes.
Student number 1, 2, ano na ako? 125? 124, 124, 123, 124, 125. Si Olgado, nasa 22 siya. Yes. Student number 126. ACT 22. Dumadami na yung 22. Yes. Student number 127. Nagbi-build up lang tayo ng database ha. So, lagay ko isa sa section 2, 3 naman. Oh. Yes. Student number 128. Si Cavalisa. Nasa ACT 21. Yes. Si student number 129. Si Are, nasa ACT 21 again. No? Yes. Student number 130. Si Dagami, nasa ACT 23. Meron pa ba? Yes. May 131 ba? 131. Si Lampa, nasa ACT 24. Yes. Meron bang 132? Meron, no? Nasa ACT 21. Yes. Meron bang 135? Wala, no? Enroll another? No. Okay. So, ang dami na nila. I-run natin yung ano, yung ating, ano yan? Yung ating, ano, display, stud list, no? Do stud list. Di-display ko lahat? Hindi. ACT 22. Tignan natin kung pumasok. Enter. Ayun, meron tatlong ACT 22. So, i-run ko ulit. Display ba lahat? Oo. Ayun. Na-display lahat. Kaso sakto sa screen, no? Ilan lahat yan? No? Use, browse natin. Ilan lahat to? 16. So, dagdag pa tayo. Sino pa hindi natin na-enroll? So, meron tayo 131, 132. Hindi natin na-enroll si 20. Baguhin na lang natin tong ano. Sino pa hindi naka-enroll? Dagdag pa nga tayo. So, do and pro ulit, no? ACT tuloy. Student number, anong last ka? 13, sabi natin 135. So, 135 tayo, no? Enroll natin si ano, Conde. Ayan. Okay. Sino isa sako? Yes. Student number 1, 3, 6. Enroll natin si ano, si Jonas, no? I-enroll ko si Jonas. Sige, ayaw niya, no? Yes, isa pa. Student number 137. Last na to. Lagay natin si Jude, no? Si Hey Jude. Yan. Okay. 13. So, hindi naka-enroll si 135, 136, 137. Na? At another? No. I-enroll ko si 135, 136, tsaka 137. Anong pangalan ng PRG? S-enroll. Do S-enroll. Mag-i-enroll si student number 135. Si Conde. Dadaling ko siya sa section 21. Yes. I-enroll ko si 136. Si Jonas. Daling ko rin siya sa 21. Sama-sama sila ron, no? Yes. Enroll ko si 13. Ay, mali. 136.
7. Si Jude. Dali natin sa 2-4 to. Para may pumapasok. Walang napasok sa 2-4 eh. Si Holgado lang eh. Anya ka mag Garcia. Dalawa lang sila. No? Hindi nyo pa sinubmit yung kable nyo. Wala pa kayong score. Okay. So, enroll another? No. So, tignan natin ang ating enrollees. No? Do stud list. Yan. Pakita lahat, hindi. No? Try muna natin si ACT21. Yan, ang dami na nila. Run again. Oo. Yan. Ano nangyari? Sumobra, no? Sumobra siya. Ang kumasa lang sa screen ko dapat hanggang kay, let's say sabihin natin hanggang kay ano, kay Bison. So ilan 'yon? 1 2 ay mali. Ilan 'yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dapat 15 lang, no? Kay Bison lang, no? 15 lang. Ngayon si Belda, Ablaw, Lampa, Jude, dapat sa next page na 'yon. Para hindi nasisira yung screen natin. Okay? Paano gagawin 'yon? Yun ang magandang katanungan. So, paano natin, anong technique doon, no? So, ang ginagawa ko lang dyan ay, lalang. So, dito, saan tayo gagalaw? Dito sa oo. Dito, dito, no? Yung, saan part yun? Ito, dito tayo gagalaw. Yan. Do while not end of file. Okay, so, paano approach dyan? Dapat, kung yung row mo ay 6, tapos 15 lang ang ipapakita ko per page, anong last value ng R para pumunta sa next page? So, kung nagsimula ka sa row 6, plus 15 yung entry, anong last row mo? 21, no? Kaso mukhang hindi uubra sa 21 dahil dito, pwede kasi 23 yung last line natin. Ito, yung box natin 23. So, 21, puputulin natin. Para merong isang space 22, 23. So, dalawang space ang matitira, no? Tama. So, walang maximum record ang database natin. Ang kinokontrol natin yung pagdi-display ng record sa screen. Kasi kung sumobrang dami yan, hindi mo makikita yung ibang record pag dinisplay mo. Kaya kukontrolin natin. Dito, ang gagawin natin, 15, 15, 15 lang. So, yung record natin is, ng enrollment yung record ng nag-enroll natin is 20 something, no? So, first page, i-display ko yung 1 to 15. Second page, i-display ko yung another 1 to 15. So on and so forth. Okay? So, paano ko gagawa ng next page? So, dito, kung nagsimula ako sa row 6, tama, ito, dapat, marireset yung row na yan kapag na-reach ko yung row, ano, kapag na-reach ko yung row your boat, row ano, mga kapatid, 21. Okay? So, ang gagawin ko dyan, bago ako mag-loop, magsisingit ako rito ng isang, ng if function. So, pansinin nyo saan ko ilalagay yung if. Sa loob ng do while. Do while not end of file at saka end do. Sa loob niyan, nandito yung if ko. Nandito sa part na ito. So, bakit ako maglalagay ng if? Kaya ako maglalagay ng if is to check kung yung row natin is equal na sa 21. Meaning, pag yung row mo, after incrementation,
Hindi, 22. Kasi sa 21 ang last line natin eh. Tama. So pag ikot niya, maglulup yan. Siyempre pag ikot, maglulup. Ang galing, no? So, kung pagdating dito, ang result is 21, maglulup pa ulit yan dito. Kasi hindi pa end of file. So, i-display niya sa 21. Dito. Skip ulit. This will become 22. Pag nag-22 yan, hindi ka nakasya dun sa page. Kailangan mo i-reset. So, kailangan may checking ka rito. Kung yung R mo is equal to 22, anong gagawin mo? Kung yung R mo is equal to 22, so anong gagawin mo bago mag-loop? So, anong gagawin mo? So, ano gagawin? Else, so, ah, teka lang, ma'am. Else, yung else, pwede mo walang lagyan ng laman yan. Else, wala na. Yan lang, wala lang, no? Else, wala. Kasi hindi naman affected eh. Dahil wala pa sa 22 eh. So, lalagay ko lang dyan yung else, tapos mag-end pa ako. Para lumabas dito sa endo. Ngayon, kung yung R mo is 22 na, dapat may gawin ka. Na? Anong gagawin mo? I-clear mo yung screen. So, i-clear natin. Tama? So, pwede ako mag-implement ng clear dito. Let's see what will happen. Pag nag-implement ako rito ng clear. Dito, no? So, maglalagay ako clear. Yan. Clear the screen lang. Tapos, magluloop ulit siya. Pag nag-loop siya, i-display na yung laman ng susunod na record sa 20. Hindi na 22. Hindi na 22. Dapat, after clearing the screen, gagawin mo, after clearing the screen, yung R, babalik mo sa 6. Para pagbalik niya sa taas, dito, pagbalik niya dito, nawala yung cursor ko. Ayan. Pagbalik niya rito, dito siya babalik sa do while eh. Anong bagong value nung R? 6 ulit. Hindi na 22. Kasi dito siya nanggaling. Okay? Tama? Tama. So, let's try natin. Try natin. So, Iran. Oo. Ayan. So, nag-clear ng screen. Pero naiwan yung tatlo. So, tama yung concept, no? Pero dapat lagyan natin ng ng pause. So, before clearing, no? Before clearing, ang gagawin ko ay maglalagay ako rito ng at 20, row 21, 22. Let's say colon 5. Say, sabihin natin press any key to next page. Ayan. Press any key to next page. Ganyan lang, no? Ayan. So, gawin natin itong i-emphasize natin. Set color to, let's say red. Red highlighted, blinking. Yung plus doon para ma-highlight, no? Blinking. And then, ibabalik ko yung default color. Set color to. Bakit kailangan ko ibalik? Kasi pag di ko binalik yung default color niyan, buong screen mo magbi-blink. Kulay red, no? So, try natin kung gagana to. So, Control W, do stood list. Yan. Yes, di-display ko lahat. Oo. Yan. Ay, bakit hindi gumana? Kasi, nakalimutan natin, o ako na lang, no? Nakalimutan kong maglagay ng read. Yung dummy read. Yung walang kwentang read, no? Para lang mag-post yung mag-post yung screen. Maglalagay ako ng read dyan. Mag-i-implement ako ng read. Again.
Display another, oo. Ayan, nakita niyo sa baba? Press any key to next page. Pag in-enter ko yan, magki-clear yan. At i-display niya yung remaining student. Nag-clear siya. Dinisplay niya yung remaining student at nag-exit. Pwede na ba yan? Pangit, no? Dapat hindi makiklear yung buong screen. Okay? So, dapat ang makiklear lang is itong area na ito. Yung area na yan lang dapat ang makiklear, hindi yung buong screen. Para magandang tignan. So, paano gagawin nyo dyan? So, paano natin i-clear yung buong screen? No? So, hindi ako mag-clear. Hindi ako mag-i-implement ng clear kasi kini-clear niya lahat eh. So, paano mag-clear ng buo ng part lang ng screen? Mga kapatid, paano? Anong idea nyo? Paano siya? So, pwede akong mag-command ng clear to. So, at row 6, tama, colon 5, ay hindi, at row 6, colon 10, so at row 6, colon 10, okay, implement tayo ng clear. Pwede ba to? Clear to row 22, colon ano, 65. Okay? Ano ibig sabihin nito? 2265. So, at row 6, colon 10, magki-clear ako hanggang row 22, colon 65. Okay? So, try natin kung gagana. Oo. Yun. Pag nag-press ako ng any key, dapat ito, magmula rito hanggang dito, madi-delete lahat. Hindi siya actually madi-delete. Maki-clear yung screen. And then, i-display niya yung natitirang tatlo. Pag in-enter ko yan, ayun. Tama. Kaso kulang yung clearing ko. Hindi dapat 65, no? Dapat mga 75. At hindi dapat row 22, dapat 23. Kaya naiwan yung press. Okay? So, kulang lang, no? Hindi sa nagtama. So, eto, at row 6 colon 10 hanggang 23, hindi siya pala at colon 10. Kasi yung press any key ko nasa colon 5. So, at 6 colon 10 to 23 colon, asan ba yung line natin? 23? Tingnan ko nga. Hello, andyan pa ba kayo? Nasa 23. No? Hindi ako pwede mag-23. Okay? Hindi ako pwedeng mag-23. So, row 6 at row 6 colon 5 hanggang row 23 colon 70. So, i-delete ko lahat, i-clear ko lahat ng screen na yon. 65 clear to 2370. Control W. Do. Oo. Yan. Pag nag-press ako ng any key, i-clear lahat to,
i-display niya yung remaining. Yon, oh, di ba? Ang ganda. Kaso naputol ito. Bakit naputol ito? Anong tinamaan ito? Tinamaan yung tinamaan ng magaling, no? Kasi naka 23 ako, hindi ako naka 23. 22. Okay? Control W, do. Ayan, oo. O, di ba? Pag in-enter ko 'yan, makiklear itong portion na ito, and then i-display niya yung natitirang tatlo. Enter. O, yun na, na-display niya na. Okay? Question? So, solve na. Looping na lang yan. No? Looping na lang dito yan. Display another, so on and so forth. So, yung looping, may idea na kayo nun, di ba? Sa babang-baba nilalagay yun. Pero magdo-do while through kayo sa taas. So, any question? So, run ulit natin. Baka naapektuhan yung kabilang side, no? Hindi. H. So, hindi siya naapektuhan. So, sabihin natin ACT 2-1. Ayun. Ngayon, dito, kukunti lang kasi ito. Paano kung dumaming enrollment ni 2-1? So, dapat sa kabilang side ng program, meron din kayong ganito. Asan na? Ito, itong portion na ito. Sisingit nyo rin yan saan? Magmula dyan hanggang dito, no? Saan nyo sisingit yan? Dito. Dito, dito. Lalagyan nyo rin to. Kasi pag dumaming naka-enroll dun sa specific section, lagpas na sa screen yun, hindi nyo na makikita yung next page. Lalagyan nyo rin dito yan, no? Lalagyan nyo rin ng checkpoint kung ilan na yung value ng R. Okay? So, yun yung pinaka-basic procedure. Pero pwede rin kayo mag-implement ng dual dyan, no? Para lang i-clear yung laman ng screen. Pwede yun. Sa ibang part ng program natin gagamitin yun, using do while. Ito pinaka-simplest. Any question? Nuggets? Hilo na kayo? Tom Goods na? Konti tayo ngayon, 46 ah. Gutom ka na, sorry ma, ano ba baon mo? Oo. Ah, so yung iba, may tanong ba yung iba dyan? Continue pa natin or next meeting, next week? Ikat natin ngayon kasi nakakaisang oras na tayo eh. So next, kailangan ko so wala nang tanong dito sa program na to. Wala na. Wala na, no? So, opo, hindi mo yata pinapanood Surima, pinadadala ko dun sa LMS. O, di naka-record, nakikita mo eh. Okay. So, next, ano tayo? I-clear ko, i-stop ko to, no? Pengi akong tawag doon. Ano tawag dyan? Yung camera nyo pabuksan para sa attendance. Yan, no? Ang pogi mo karong Surima. So, ito yung ating audience for this session. Ayaw nilang magpakita, no? Tayo na lang daw. Okay? So, yun yung ating audience. Okay? So, kung wala ng question, pwede na tayong magpahinga. So, close ko yung recording. Thank you.